Go, baby dragon! Dito ka, sa harapan. Dito, ma'am. Laban. Dito. Laban! Laban! Laban. Tanong ko sa mga kapulisan, pwede ba akong pumunta doon? Pwede. At doon? Pwede. Pwede. Samahan namin. O, yan. Tayo! Ako po, si Amor Patrio. Alam kong bobo kayo kaya i-translate ko sa Tagalog. Ang meaning ng Amor Patrio ay love of country. Wala kayo nun, mga putang na kasi kayo. Unang-una sa lahat, gusto ko na kayong subuhin. Kasi alam nyo, nawala ang life ko. Putang na. Tinulong na kayo. Nawala yung Balik! Yung performance or speech natin ngayon ay kagaya ng performance ng mga representatives ng mga magnanakaw sa Kongreso. Meron? Wala? Minsan meron? Pero sa lahat ng araw, kadalasan, wala. Okay? Kailan ba natin babaguhin ang sistema ng mga taong ito, ang kinakain nila, ang mga sasakyan nila, ang mga bahay nila, ang mga pinapaaral nila sa kanilang mga nepo babies, ang ibinibili nila ng mga jewelry sa kanilang mga nepo mistresses ay galing sa taxes, dugo at buhay ng mga Pilipino. Ayoko magmakaawa na maawa naman kayo sa mga Pilipino kasi alam ko wala kayong awa. I don't even think that you are a person. I think you are an evil trying to govern the Filipino people. Ganon kayo. So I will not say please resign. Ito ang tandaan nyo. Yan, mga kababayan! Tama po yung pinagsasabi ng ating kapatid na galing sa Cebu at ang ating mananahe ay nagkakaisa na ngayon ang sambayan ng Pilipino upang sa ngayon ay maitigil ang korupsyon sa ating bansa. Tama! Sa ating pagtitiis, ito na ang pangatlong araw natin. Natutulog tayo sa kalye. Kanina lamang po, bumaba na po sa posisyon ang pinakamalaking buhaya sa buong mundo na si Martin Romualdez. Nalulong! Lumipad po kanina ang kanyang sinasakyan na helicopter. At inakot po ang mga ng putang inang congressman na House Speaker na bobo na si Martin Romualdez na bugok. Ay, lumabas! Ay, lumabas! Palabas na naman po ang mga sasakyan ng mga bobo, mga buhaya, mga buwisit, mga tarantado, mga inayupak, mga hampas lupa. Ang gaganda ng mga kotse nila. Galing yan lahat sa buwis ng taong bayan. Hindi sapat Martin Romualdez ang salitang resign. Dapat mapanagot ka. Hintayin mo lamang Martin Romualdez. Tingnan niyo mga kababayan. Inaharangan pa ng mga pulis, mga traffic enforcer ang putang inang buhay ang palabas, Yan, gago yan. Babay, putang ina. Salamat sa'yo, gago. Wala kayong mga silbi, mga salot kayo. Akala ko, ang salot sa ating bansa ay ang NPA. Akala ko, mga rebelde sila. Ang totoong rebelde ay ang gobyernong ito na walang ginawa kung hindi pagpapahirap sa ating bansa, mga kapatid. Gumising na tayo sa katotohanan, mga estudyante. Magkaisa na tayo. Isang tabi muna natin ang mga kulay natin at ang pamumulitiko natin sapagkat may mas malaki tayong inaharap ngayon sa ating inang bayan. Magkaisa tayo sa panahong ito para maitigil na natin ang korupsyon sapagkat hindi natin ito linabanan ngayon. Mamamana ng mga susunod na henerasyon ang pagnanakaw at mas lalong hihirap ang ating inang bayan. Hindi pwede
Napamunuan tayo ng mga congressman na ito na walang ginawa kung hindi magpalaki ng tiyan. Tingnan nyo lahat ng congressman ninyo. Walang congressman na maliit ang tiyan. Bakit? Nagpapakabusog sila sa pagkain sa kaban ng bayan. Hindi palang hindi yung mga retired general. Baka madamay-damay. Pero iba naman yung sa kanila. Yung nagpapalaki ng tiyan nila tubig. Kasi hindi naman sila kurakot eh. Congressman lang naman sinabi ko. Di ba? Baka layatin nyo na. Ngayon mga kapatid, sobra na. Tama na. Pagod na ang taong bayan sa pagnanakaw. Alam nyo mga kapatid, napansin ko ilang araw na tayo dito. Magsusunog pa nga tayo eh. Wala man lang ako nakitang medyang lumabas. Bakit? News 5. Kasi ang GMA bayaran. News 5. Ang ABS-CBN bayaran. Pagmamayari ng Romualdez. Pagmamayari ni Martin Romualdez. Ang Net 25 bayaran. Kahapon andito silang lahat eh. Andito sila para kumubra, para pirmahan ang kanilang mga bayan para hindi sila makapagsalita. Mga Pilipino, huwag niya kayong maniniwala sa mga palabas at pakundang balita sa TV sapagkat yan ay puro scripted. Dito kayo manood sa mga vlogger. Bakit? Live na, walang init, walang crack-crack, walang putol-putol. Paano kung nung unang gabi natin, sinakal natin si Martin Romualdez sa car? Di walang media, hindi na nila mabalita yun. Di ba? Kailangan, media, alert. Kahit pag-ihi, i-video. Ha? Puti pa yung vlogger, kahit tumatay may video. Tama. Si Marwin. Correction lang po, hindi kasama ang Net 25 sa bayaran. Yan. Dala lang po ng emotion, kaya nasama. Ang Net 25 po ay matinong TV network. IEC yun. Yes, matinong TV network po yan, di yan kasama sa bayaran. Apo. TVC5, maraming salamat po sa pag-cover sa amin dito. Isa lang ibig sabihin niya, nagkakaisa kayo sa panawagan ng taong bayan. Sige, back to you. Tama, actually, hindi naman na-mention yung TV5. Hindi ko naman alam yan eh. Net 25. Okay. Mali yan, mali. TV5 pala. Yan ang TV5. Kaya nga, atin yan, hindi naman na-mention yan eh. Ang na-mention lang, ABS-CBN pati GMA. Di ba? Yan. Kaya, Sorry. eto ang panawagan kong muli. Mga jeepney driver, mga tricycle driver, mga joyride, estudyante, huwag kayong magpigi-pigihan at magbulag-bulagan. Kailangan pa sa iba eh. Akala ko ba sa mga estudyante, iaalay nila ang kanilang buhay para sa inang bayan? Tuwing pumapasok tayo ng umaga sa paaralan, nasa flag ceremony tayo, nanunumpa ka sa Malayang Republika ng Pilipinas. Nasusundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang magkabayan. Naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap pagsisikap sa bansang Pilipinas. Sinungaling ka kung hindi ka pupunta ngayon. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo sa paaralan. Ang kabataan na walang malasakit sa ilang bayan, ang kabataan na walang pakialam sa korupsyon sa gobyerno, ay hindi kasama doon sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asal. Ang kabataan ay hindi magkikisa kontra korupsyon, na ang paglaban na ito sa korupsyon ay para sa kabataan upang sa ngayon hindi mamana ng mga kabataan sa susunod na henerasyon na maupo nito ang gaya ng ginagawa ng mga naupo ngayon na walang ginawa kung hindi man maglakaw sa kaban ng bayan. Tayo lang ang nagpapakahirap eh. Puro tayo trabaho. Sahod natin 12 hours, 525. Pag ang SS kumuha
1,700. Pag Pag-ibig, kumuha 1,700. Pag PNF, kumuha 1,500. Pag ikaw, kumubra na, kinuha mo sahod mo, 500 na titira. Naghihintay si Aning Bebeng sa utang mo sa kanya. Diba? Kawawa tayo. Estudyante, matanda, senior citizen, unggoy, lahat yan nagbabayad ng buwis. Pati aso nagbabayad ng buwis. Eh bakit? Sino ang may mga alagang aso dito? Hindi ba kumakain ang aso ng pagkain binigay nyo? O, di ba? Ang pusa nyo, ang kalapati nyo, ang mga alaga ng ibon. Lahat yan nagbabayad ng taxes para may makain tayo sa mga anak ng mga politikong palamunin, ng mga bobo, ng mga tanga, ng mga inutil, ng mga walang alam, hindi marunong mag-imbestiga, nagtuturuan lang sila, sila rin na nagnakawan. House of Crocs! Walang tiwala sa inyo ang taong bayan. Hindi naniniwala ang taong bayan sa investigasyon na ginagawa nyo. Bakit? Paano maniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan ang investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa anomalya at nagawa sa gobyerno? Gaya ng sinabi ko mga kababayan, ang komiting ito hindi ginawa para sa taong mahirap. Ang komiting yan ay ginawa para protektahan ang mga katulad nilang magnanakaw. Sila rin nagtuturuan eh. Hindi ba kayo nahihiya? Ang kakapal ng mukha ninyo, mga pulis! Akala ko ba iaalin niyo ang inyong buhay? Pangarap pagsisikap sa bansang Pilipinas. Sa tingin nyo, pag kayo ay namatay, dyan sa kinatatayuan ninyo na pinoprotektahan nyo mga putang inang bobong politiko, akala nyo ba matatawag kayong isang bayani? Hindi, sapagkat ang pinagtatanggol mo at pinoprotektahan mo ay mga kurakot na politiko. Mga kapatid, magkaisa na tayo ngayon upang sugpuin ang korupsyon sa ating bansa. Okay, Ma'am Carol. Punta na kayo dito, mga kababayan. Magkaisa na tayo at magtulungan. Tama? Konti lang ang tignan mo sa mga viewers na yan ay hindi pa pumupunta dito. Sa tingin ko, lahat tayo ay merong walis tingting sa bahay natin. Sa tingin mo, pag ikaw ay nagwalis na ang hawak mo lang na walis ay 10 o 8, sa tingin mo ba kaya niya magtapo ng basura? Kaya ba niyang linisin ang mga basura? Hindi. Pero pag yan, walis na yan, ay itinali mo sa isang goma, kahit gaano karaming basura, kahit may lupa pa yan, kaya niyang linisin ang area mo at kaya niyang patalsikin at itapon lahat ng basura. Kaya natin mga Pilipino, magkaisa tayo at magtulungan tayo ng iisang kulay at iisang kolor para tayo ay manalo sa labang ito at mapatalsik natin at maitigil natin ang korupsyon sa ating bansa. Hindi natin pinapabagsak ang gobyerno, hindi ang gobyerno ang nilalaban natin, kung hindi ang mga nakaupo sa gobyerno na nagnanakaw sa kabanang bayan. Maraming salamat, Pilipino. Kapulisan, paghuhulihin ang mga magnanakaw. Magnanakaw, hulihin ninyo. Kaya nga, ito pala, no? Mayroon akong kwento. Kanina sa Facebook, Sir, dapat ang ginawa nyo, kinulata, hindi pa sapat yung pagbaba ni Romualdez. Maraming sinabi, tinuruan ako. Sabi ko, kaibigan, magaling ka pala, baka pwede mo kaming tulungan. Bakit? Ginagawa na namin, tinuturuan mo pa kami. Ha? Bakit? No, mas maganda siguro pasyalan mo kami. Sabi niya, hindi, maraming Philippine National Police at saka AFP. Bakit nagtulak ka ngayon? Akala ko ikaw yung magaling. Ha? Itinulak niya daw ang AFP at saka PNP. Nandiyan naman sila. Kasi kung trabaho nila yon, ginawa na nila ng pulis at ng army. Hindi pa nila magagawa yon because wala pang court decision. So, magtatrabaho lang ang Philippine National Police kung may court decision. Ano?
ngayon wala pang court decision, tayo ngayon ang magtatayo ng People's Court. Nakuha nyo? People's Court, magtatayo tayo pag nagtagumpay. Tayo ang mag-uutos sa mga kapulisan na uhulihin nila. Or ang taong bayan. Taong bayan, people's nga eh. People's arrest. Ha? So, kasi hindi makakaya ng Philippine National Police. Sa dami ng kawatan, hindi nila makaya. Kaya dapat, people's arrest. Palakpakan natin ang people's arrest. So, una natin itatayo, People's Congress, People's People's Arrest. Pag natayo natin ang People's Congress at People's Court, People's Congress, People's Court, magtatayo tayo ng People's Arrest. Okay? Ayon yan sa batas natin mga kaibigan. So ngayon, ang Philippine National Police ay binabantayan tayo, baka masaktan tayo ng mga rebuilding NPA. Alam nyo ba mga kaibigan? Alam nyo ba mga kaibigan? Ang mga rebuilding ngayon, nakikisabay sa atin. Alam mo bakit nakikisabay sila? Kasi gusto nilang guluhin tayo. Guluhin para sabihin nila, ay nagkagulo ng Pilipinas, declare martial law. Ganun ba? Mayroon tayong pang-counter sa martial law. Tandaan nyo, if the Congress will declare martial law and the People's Congress will also declare martial law, pwede ba yun? Pwede. Kasi tayo ang batas. Tayo ang batas. Matuturing tayong batas. Kaibigan, kung nasa atin ang bilang. Kaya kailangan natin ang bilang para makapagtatayo tayo ng People's Congress. Tandaan nyo. Kaya nanawagan tayo sa inyong vlog. Ulit-ulitin nyo. Manawagan kayo sa lahat ng organisasyon. Ang hirap kasi, sa dami ng organisasyon, gusto lahat pasikat. Gusto nila sarili nila. Paano tayo magtagumpay? Kung magnanakaw, iisa lang kanilang pinuno. Sinong pinuno nila sa magnanakaw? Ang ating Romualdez. Nawala na yung pinuno nila magnanakaw. Pero may isa pa. May isa pa. May isa pa. May isa pa tayong mission. Okay. Mayroon pa tayong mission. Okay. Mga kaibigan, bakit ka pala humaba ang usapan natin? Manawagan lang sana ako sa vloggers. Nagsasabihin nyo sa vlog ninyo ay content para lang sa manawag. Umabot sa Sagera. Umabot sa Sagera. Darating tayo doon. Ako ang maglilidya sa Sagera. Marami na tayo pinagdaanan dyan. Kaya lang, hindi gera nga kailangan natin. Yung Kongreso ang ating tutumbukin. Nakita naman ninyo si Romualdez. May bumababa. Ay, gumamit na ng helicopter. Gumamit na ng helicopter ang magnanakaw. Ay, di potres. Ay, gumamit na ng helicopter ang mga magnanakaw. Ganun talaga. Hindi, may pambili sila trilyon pesos nila Simple lang bumili. Pero yung helicopter, chopper, plane na para sa kapulisan at sundalo, wala silang pambili. Kaya ang mga kapulisan, sarili lang bulsa ang ginagastos nila. Galing sa bulsa nila, naghihirap na dapat yung pera ng kapulisan at kasundaluhan ay ibigay sa kanilang asawa. Pero problema, nagagamit nila para sa kanilang misyon. Naghihirap ang bansa, pero si Romualdez at kanyang mga galamay, paldo-paldo ang pera. Pag nagkain sa restaurant, pinagagawa pa yung 175,000 na pera. 175,000 pinagagawa pa. Ay, ang liit, tarantado. Doon ako nagiinit. Sa totoo lang, pag napapanood kong gano'n, nakikita mo yung kamata-kamata. Yung pera ni Romualdez sa Forbes Park, wala na doon. Wala na kasi. Wala na sa Forbes Park. Nilipat na. Nilipat na yung pera nila. Pero huwag kayong mag-alala. Mayroon tayong decision dyan, mayroon tayong pagplano dyan. Sa lahat ng magnanakaw sa Pilipinas, dalawa lang kanilang pagpipilian. Yung dalawa na yun, confidential. Pan. Okay. Masingit ko lang. Masingit. Okay. Alam mo bang, Hindi ba? nakita nyo ba? Hindi ba? Dumating yung helicopter dyan sa Kongreso ngayon. Lumapak na ang mga anak ng buhaya. At gagawa ulit sila
Magnanakaw? Magnanakaw. Papalitan si Romualdez. Pero palagay ko, may balita ko yung papalit kay Romualdez. Magnanakaw din? Hindi. Ano? Mananahiya na siya kasi binumura na natin eh. Eh, walang iya yun eh. Eh, hindi. Makatablan. Makapalang mukha nun. Hindi, matablan yun. Eh, Oh, magsigaw kayo. Okay, magsigaw kayo. Magnanakaw. Magnanakaw. Romualdez. Romualdez. Okay. Ano pa? Professor. Ano? ganito. Okay, tuloy mo, Kahit Professor. wala na tayong boses, sinahawakan na lang para makapagsalita. Ayan na po. Naibaba niya na. ang Asan? magnanakaw. Asan? Ayan. Ayun na. Magnanakaw. Ayun, may private. Okay, may private chopper. Oo. Okay, mayroon silang pambili. O hindi. Ha? Hindi. Ano? Akin yan. Ayo! Nag-aakot ng kayamanan! Ay, nag-aakot! Ay, oo. Oy, security guard! May Mga helicopter gwardiya! Tingnan nyo yung mga nilalabas na karton-karton! Nagnakaw na. Oh, yung kay Forever may Speaker crowd Romualdez, shoutout. tingnan nyo! Tarbaho ninyo yan ha! Security guard! Makinig kayo! Security guard! Tarbaho ninyo, i-check lahat ng lumalabas, di ba? Ako nga lumalabas dyan, mahirap pumasok. Dapat tingnan ninyo, ang speaker ninyo, ano ang nilabas? Ha? Pera ng taong bayan yun. Ang Okay, lalabas. sandali lang kaibigan. Ha? Oh, namamaos ka, sandali lang. Hindi, sakot lang sa security. Security guard, trabaho nyo, i-check ang gamit ni Romualdez kung ano ang dala-dala niya. Pag nalaman namin, nilusot ang mga pera, kayong mga security guard, mananagot kayo sa taong bayan. Mananagot kayo sa taong bayan. Trabaho niyan, i-check lang lahat ng pumapasok at lumalabas. Kailangan walang exemption. Walang exemption sa batas. Tandaan nyo, kayo security guard, tandaan nyo. Anong oras ngayon na announcement ko? Anong oras? O 10:24. I-take note nyo. I-blatter nyo dyan, security guard. May announcement ang People's Initiative. Tagapagsalita ng People's Initiative. I-blatter nyo dyan, nag-announce ang People's Initiative na lahat ng lumalabas dyan, in and out, walang exception. Kahit ang Pangulo ng Pilipinas, i-check ninyo dahil karapatan ng taong bayan, malaman ang nangyayari. So, 10:24, naka-take note, September 17, kayo ang mananagot. Alam namin, titingnan namin ang inyong duty. Titingnan namin ang duty publication ninyo. Siya ang mananagot kung hindi nyo ma-take note. Ha? Trabaho niya, security dyan. Okay, Professor, tuloy. Okay. Kaya pa ba? O, kaya. Hawakan na lang natin. Ay, kahit hawakan, parang wala nang lalabas. Pero ganun pa man, para sa mga kapulisan, dapat lang sila din, pag nalaman nila na ang hinahakot ng helicopter na yon ay pera ng taong bayan, dapat nilang damputin. Oo, dapat. Yan ay aktual na ebidensya na naghahakot sila ng kaban ng bayan. Okay, take note nyo ha, security guard. Andito, maraming naka-take, naka-block yan, naka-loaded. Mananagot kayo. Yung naka-duty ngayon, pag hindi nyo nagawa, na-check na itakas lahat ng kagamitan ng gobyerno at kaban ng bayan at naitakas, kayo ang mananagot sa taong bayan. Kasama kayo ni Romualdez na pagtatalian namin sa Luneta. Pag ang tao ay nagkaisa, lahat kayo mga nanakaw, itatali namin kayo sa Luneta. Mga punyeta kayong magnanakaw, pinapahirapan nyo ang kaban ng bayan, pinapahirapan nyo yung aming mga apo. Mga kaibigan, tuloy Obe. Tama. Kaya dapat, Dito na may isa. oo. Lahat Kuya Park, kaya mo na ba? Park, tuloy natin. Medyo. Okay, manawagan tayo. Pasensya na po. Pusin natin. Mga kababayan, sapagkat pangatlong araw na itong pagkikibaka laban sa korupsyon. Pero hindi po tayo titigil. Hanggat patuloy silang magnanakaw ang mga putang inang congressman na yan, hindi tayo natatakot sa kanila. Sapagkat tayo ang naglukok, tayo din ang tatanggal ng kapangyarihan sa kanila. Mga hindot sila, makonsyensya sila, kaso sa kapal ng mukha, hindi na nahiya. Tingnan mo yung mga driver ng mga yan, ewan ko ba, protector din yata ng mga amo nilang Baka nga, hindot. baka nga. Baka alam pa ninyo na ang sinisweldo nila sa inyo ay galing din sa buwis ninyo. Hindi yan galing sa bulsa nila. Pera natin yan. Pera ng taong bayan. Okay. Kaya dapat ko ako sa inyo, ibangga nyo na ang sasakyan ng amo ninyo para matigok na.
eh sila kasama doon eh. Paano yun? Magsama-sama sila. Total. May kahati naman sila. Kaya nga, mayroon akong panukalang batas, mga kaibigan, na gusto kong ipanukala kung sakali magtatagumpay tayo, ang lahat ng mga convicted na kurap, lahat ng convicted na kurap ay kasama sila sa ikukulong. Ang anak, kapatid, asawa, kasama sila sa ikukulong. Di ba mayroong principal suspect? Di ba may principal suspect? Tapos mayroong accessories to the crime, mayroong accomplice. So kasama sila sa accomplice dahil nakinabang sila, mga kaibigan. So yan yung ipapanukala natin para lahat ng pamilya na magnanakaw, sila na mismo ang magsasabi, oy, papa, tatay, mama, ate, kuya, kapatid, huwag kayo magnakaw kasi masama yan. Masama sa tao, masama sa Panginoon, at kami ay madadamay, makukulong. Kasabwat. So, sa totoo lang po, sa totoo lang talaga, sa natural na pag-uugali, paldo-paldo, tingnan mo yung nag-order sa restaurant. Anak yun, ng kawatan. Pag nagbayad, 175,000. Nak ng tupa, pera ng taong bayad. So dapat sila kasama sa ikukulong. So alam naman ninyo, may mga video na yan, yung 75,000, 75, may mga video yun. So kasama na yan ikukulong. Mayroong mga congressman nag-aagawan pa. Ay, ang liit naman, tarantado! Pera ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan yan. Pinagkakastos nyo, walang iya kayo. Alam mo, ito, isang kwento na hindi nyo nalalaman at hindi natin nakukuha na sa bayan ng Pilipino. Si Diskaya, ano naman ang kapangyarihan nun? Si Diskaya? Magagawa niya bang magnakaw? Kasi yung ninanakaw ni Diskaya ay ibinibigay kay Romualdez. Kung saan man dumaan yung 10 tao, ang pinakadulo nun, si Romualdez. Bakit si Diskaya ang pinagtutunan natin ng galit? Kaya si Diskaya, kailangan bigayin natin sino ang mga nag-uutos sa kanya. So, talking of investigation, talking of investigation, So, hindi pa tayo nagsisimula, alam na natin sino ang may kasalanan. Una, yung ground commander, yung ground engineer, ground engineer, siya ang may take charge dyan. Siya nagsusupervise sa mga private contractor. Sumunod dyan, yung district engineer, sumunod dyan, regional engineer, at national. So, ibig sabihin, si Secretary Buluan, wala na siyang ligtas. Wala siyang ligtas kahit anong sabihin niya pa. Huwag mo na kami paglulukoy Buluan. Kasi kung wala kang alam, tanga kang sekretary. So kung inamin mo tanga ka, ay pabibigyan ka na lang siguro kasi tanga ka eh. Pag inamin mo publiko, tanga kasi ako eh. Tanga ako. So pag inamin niya, maaaring papatawarin ka ng taong bayan. Pero pag hindi mo sinabing tanga ka, hindi ka namin papatawarin. Kasi ikaw ang buo na may kasalanan. Ang pinakauli dyan, si Speaker Romualdez. At yung mga nagpaplano na kasama ni Romualdez, saka ko napapangalanan. Hanggang kay Romualdez lang muna tayo. Wala munang ibang sigaw kundi Romualdez. Kasi si Romualdez ang talagang bullshit sa buhay natin. Mga kaibigan? So Romualdez muna tayo. Pag natapos natin si Romualdez at napitpit natin ang bayan, saka siya magsasalita. Doon natin titirahin kung sino yun. Kung sino yun, yun yung titingnan natin. Pag napitpit natin ang bayan ni Romualdez, sinisigurado ko, magsasalita na siya kung sino talaga. Kaya ngayon, hanggang Romualdez lang muna tayo. Kasi, alam ko kasi, ang nasa taas ng Romualdez, bali 4 na tao. 4 na tao yan. Ang isa, hindi nyo nakikita. Never nyo pang narinig yun, yung isa. Never nyo narinig yung pang-4. Isip-isipin nyo yun, kung sino yung isa. Pero yung 3, maaaring alam ninyo na. Pero yung isa na pinakautak na nagdidikta,
ay saka ko na sasabihin. Pag napitpit ko na ang bayag ni Romualdez, pag napitpit ko na, nakakawalang galang mga taong ganyan. Biruin mo, nilistay nila ang pera, ang kaban ng bayan. Ang mga walang hiya talaga ito. Tingnan nyo, ang kasundaluhan, ang kapulisan, hanggang ngayon, wala pa silang increase. Wala pa silang increase. Paano? Ang tingin nila sa kapulisan, kasundaluhan, isa lang ipis yan. Isa lang nilang utusan. Kaya ang binabayaran lang nila, yung mga hiniral. Hiniral lang nakikinabang doon sa mga dapat mapupunta sa patrolman, sa private, doon nila dapat doon makarating hanggang private, hanggang patrolman, yung mga sweldo. Ang problema lang, napunta lang lahat sa mga general. Oy, mga buddy kong general, tandaan nyo mga kaibigan yung mga nakaupo ngayon na mga general sa PNP man o sa sundalo ay mga contemporaries ko sila. Kasabayan ko sila naging officer. Kasi ako, nagmula ko sa CSDF, nagmula ako sa staff sergeant, at ako'y naging tinyente. Nung naging tinyente ako, kasama ko sila. Ang mga nakakasama ko tinyente, yung mga narinig nyo na class 90, 91, 92, 93, 94, 96. Yan yung mga kasama ko sa kabundukan noon. Kaya ibig sabihin, kasama ko sila. So alam nila. Okay. May binulong? Malapit na daw. Malapit na! Malapit na! Malapit na! Hey! Malapit na tayo! Malapit na tayo pumasok. Okay, taong bayan, nananawagan ako uli sa lahat na nakikinig ngayon. Na yung mga, alam nyo, sa totoo lang mga kaibigan, ang dami nag-promise sa akin. Pag binilang ko, umaabot na ng 15. Pero nabilang ko pa lang 150. So baka nahuli lang na traffic. Oh, kaibigan! Palitan mo ako! Halika na, kaibigan! Malapit na, Okay, may salita ng Panginoon, pakinggan natin. Madam, yung salita sa Panginoon, yung tumbok talaga huwag na ipaligoy-ligoy. Ayan, yung ipaligoy-ligoy, direkto magnanakaw. Ayon sa Bible, kayo ay kawatan, dapat parusahan kayo ng taong bayan. Maraming salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Kami po yung grupo sa EDSA, Everyday Group. Bali, 1 taon po kami nagtitiis sa EDSA. Yung mga kasamahan ko nandito. Yung iba umuwi na ng probinsya. Nung time na yun, na birthday ko, March 11, hindi ko alam na si Tatay Digong pala ay nandoon na sa Villamor. So, nagdala ako ng pagkain sa EDSA. Doon ko sinilibrate yung birthday ko. Kaya lahat ng nangyayari ngayon ay ito ay kalooban ng Panginoon upang ihayag ang kanilang mga kasamaan sa mundo. Ang babasahin ko ngayon sa Lucas 16 ay ang nangyayari ngayon ay nakasulat din sa Bible. Ang nakalagay dito ay ang mayaman at si Lazaro. Si Lazaro ay isang mahirap na tao. Ang mayaman ay ito ngayon, yung mga kongreso, mga buhaya nasa kongres. Sumpain kayo ng Panginoon. Ang nangyayari ngayon ay nakasulat sa Bible. Tandaan nyo, kami mga mahirap. Kami ang nagbabayad sa inyo. Kami ang nagpapakain sa inyo. Pero ang ginawa nyo, mga kampon kayo ni Satanas. Wala kayong awa sa mga mahirap. Ito ngayon ang dadaranasin ng mga buhaya sa kongreso. May isang mayaman na nandaramit ang mamahalin at saganang pagkain araw-araw. Ito ngayon ang nangyayari na mga walang utang na loob, mga walang hiya. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Kami ang mahihirap ay nagdaranas. Pero kayo ay nagpakasarap sa tao ng aming mga taxpayers. Mga walang utang
utang na loob kayo, mga walang hiya, upang saan ba ako? At may isa namang pulubing nangangalang si Lazaro. Tagtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng sugat na nakalupasay sa mga pintuan ng sugat ng mayaman. Itong mayaman ngayon ay nauugnay ngayon sa alam nyo, sa Malacanang nagpapasarap sila. Hindi nila iniisip ang mahirap ay tayo. Tayong mahihirap, sila mayaman, na tayo ay namumulot ng mumo. Naghihirap tayo upang makakain sa